Samantala, pumunta si Jisoo sa istasyon ng pulis para kausapin si Jae-in. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Sang-mo ang tungkol sa ama ni Jae-in. Pagkatapos ay nagsimulang sabihin sa kanya ni Jae-in ang nangyari. Sinabi niya na 13 taon na ang nakalipas, iniimbestigahan ng kanyang ama ang insidente ng sunog na nangyari sa apartment building. Ngunit kahit papaano, ang kanyang ama ay inakusahan na siya ang may kasalanan dahil nakita ng pulis ang dugo ng biktima sa kanyang jacket. Sinabi ni Jae-in na plano niyang hilingin kay Lian na tulungan siya na malaman ang tungkol sa katotohanan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa psychometry. Sa bahay, nakita ni Lian ang kanyang kapatid na umiinom ng gamot at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Sang-mo na ito ay isang aspirin lamang para mabawasan ang kanyang sakit ng ulo. Pagkatapos noon, umalis siya sa apartment para pumunta sa kanyang opisina. Ngunit pagdating niya sa harap ng elevator bigla niyang kinansela ang plano niyang pumasok sa elevator at bumalik sa kanyang apartment. Nakapagtataka, napatitig siya sa smoke alarm sa harap ng kanyang apartment at kinausap ang misteryosong lalaking iyon. Mula sa kanyang lugar, pinapanood siya ng lalaking iyon sa kanyang telepono. Tinitigan ni Sang-mo ang mga mata ng lalaking iyon at sinabing alam niya kung ano ang gusto niya. Para bang naririnig siya ni Sang-mo. Sumagot ang lalaking iyon na dapat mamatay ang isa sa kanila. Pagkatapos, sinira ni Sang-mo ang security camera na naka-install sa loob ng smoke alarm. Sa bahay, hinawakan ni Lian ang mga aklat ni Sang-mo at sinanay muli ang kanyang kakayahan sa psychometry. Habang ginagawa niya iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jae-in. Sinabi ni Jae-in na pupunta siya sa kanyang apartment. Matapos marinig iyon ni Lian, nilinis niya kaagad ang kanyang apartment. Noong una, parang awkward si Jae-in nang bisitahin niya si Lian sa lugar na iyon. Ngunit hindi nagtagal ay naging mas relax siya nang makilala niya at makipaglaro sa aso ni Lian. Si Lian ay nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa lalaking sumaksak sa kanya kanina. Sinabi niya na ang taong iyon ay pumasok sa kanyang apartment. Sinabi rin niya na ang lalaking iyon ay kaaway ni Sang-mo at gusto nilang magpatayan. Samantala, sa wakas ay nahanap na ni Sang-mo ang pinagtataguan ng misteryosong lalaking iyon. Nang bisitahin niya ang abandonadong bodega na iyon, nakakita siya ng nasunog na telepono doon. Tumawag siya sa digital forensics team at hiniling sa kanila na siyasatin ang teleponong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan muli ng digital forensics team si Sang-mo at sinabi sa kanya na nagawa nilang i-restore ang lahat ng data sa teleponong iyon. Pagkatapos ay ipinadala nila ang data na iyon sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay ang mga larawan niya na kinuha ng misteryosong lalaking iyon. Habang sinusuri ang mga larawang iyon, napansin niyang may mga larawan din si Jae-in. Nanginginig ang mga kamay ni Sang-mo nang mapagtanto niyang pinili ng lalaking iyon si Jae-in bilang susunod niyang target. Sa istasyon ng pulisya, napansin ng superior ni Jae-in, si Denam, na may problema sa security camera doon. Pagkatapos ay lumabas sila ni Jae-in para tingnan ang security camera. Nang bumalik si Jae-in sa gusali, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na namangha sa isang lalaki na nagpakita sa kanila ng kanyang artistikong kakayahan. Ang lalaking iyon ay ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit na sumaksak kay Lian at sumusunod kay Sang-mo. Ang lalaking iyon ay nagngangalang John Tae. Sa bahay, hinawakan ni Lian ang libro ni Sang-mo at sinubukan na sanayin muli ang kanyang kakayahan sa psychometry. Sa wakas ay nagawa niyang magkaroon ng isang pangitain kung saan nakita niya ang batang si Sang-mo na nag-aaral kasama ang kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Sang-mo ang kanyang ina tungkol sa kahulugan ng sakit at ipinaliwanag ito sa kanya ng kanyang ina. Nataranta si Lian nang makita ang eksenang iyon. Iniisip niya kung hindi ba naramdaman ni Sang-mo ang sakit na hiniling pa niya sa kanyang ina na ipaliwanag ito sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta si Lian sa istasyon ng pulis para kausapin si Jae-in. Pagdating niya doon, bumangga siya sa lalaking sumaksak sa kanya. Ngunit hindi niya siya nakilala dahil nakasuot ng maskara ang lalaking iyon. Pagkatapos, pumunta sina Lian at Jae-in sa playground. Nang maupo sila sa swings, sinabi ni Lian kay Jae-in ang tungkol sa kanyang pagsasanay sa kakayahan sa psychometry noong araw na iyon. Binanggit din niya ang tungkol sa batang si Sang-mo na humiling sa kanyang ina na ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa sakit. Hindi siya makapaniwala na itinago sa kanya ng kanyang kapatid ang impormasyon tungkol sa misteryosong lalaking iyon sa lahat ng oras na ito. Naisip niya na marami pang bagay na tinatago sa kanya si Sang-mo. Pagkatapos, napansin ni Lian na natanggal ang sintas ng sapatos ni Jae-in. Sinubukan niyang itali ito pabalik para sa kanya ngunit mabilis na itinago ni Jae-in ang kanyang binti. Nalungkot si Jae-in dahil doon. Habang hinawakan ng bumabagsak na snow, nagreklamo siya na ang tanging bagay na hindi niya kailangang humingi ng pahintulot na mahawakan sa mundong ito ay ang snow. Ngunit biglang hinawakan ni Jae-in ang kamay ni Lian. Biglang nakita ni Lian ang lahat ng mga sandali kung saan sila ni Jae-in ay gumugol ng oras na magkasama sa kanyang alaala.
Napagtanto niya na si Jae-in ay palaging iniisip siya sa lahat ng oras na ito at nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa psychometry na basahin ang nakaraan niya, lumuhad siya at itinali ang sintas ng sapatos nito. Sa pagkakataong ito, hindi itinago ni Jae-in ang kanyang binti. Sinabi sa kanya ni Lian na huwag nang itago pa dahil handa na siyang tanggapin ang kanyang nakaraan. Pagkatapos noon, magkasamang bumalik sina Lian at Jae-in sa istasyon ng pulis. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, pinapanood sila ni Sang-mo sa kanyang sasakyan. Sa coffee shop, nakikipag-usap si Jisoo sa kanyang matalik na kaibigan na si Suyon. Sinabi niya sa kanya kung paano niya nakilala sina Lian at Sang-mo. Sinabi niya na ang ama ni Lian ay isang mabuting kaibigan sa kanyang ama. Pareho silang mga pulis at dati ay nagtutulungan. Matapos mamatay ang mga magulang ni Lian sa insidente ng sunog na iyon, naisip pa nga ng mga magulang ni Jisoo na ampunan si Lian. Pero kahit papaano, si Lian ay naging ampon ni Sang-mo. Noong mga bata pa sila, sina Sang-mo, Lian, at Jisoo ay mahilig maglaro ng magkasama. Minsan binulo ni Jisoo ang buhok ni Lian ngunit ayaw ni Lian na hawakan ng ibang tao. Hindi rin niya gustong hawakan ang mga tao. Walang ideya si Jisoo na si Lian ay may espesyal na kakayahan sa psychometry noon. Pagkatapos noon, bumalik si Suyon sa hospital at sinuri ang mga dokumento tungkol sa insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon na ang nakararaan. Mula sa mga dokumentong iyon, nalaman niya na ang ina ni Sang-mo ay biktima ng pananaksak. Sa silid ng interogasyon, si Sang-mo ay nagtatanong sa isang lalaki. Ang lalaking iyon ang huling taong nakipag-ugnayan kay Gapyong bago siya pinaslang. Lumalabas, inusisa ni Sang-mo ang lalaking iyon nang walang pahintulot. Tinanong ni Sang-mo ang lalaking iyon kung bakit ang kanyang numero ang huling numero na tinawagan ni Gapyong bago siya namatay. Ipinaliwanag ng lalaking iyon na noong na-flat ang gulong ni Gapyong at nataranta dahil may lalaking nakaitim na damit na papalapit sa kanya na may hawak na martilyo noon, tinawag niya siya at hiniling na kunin ang isang babae na nagngangalang Song-hee at dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Sa sandaling marinig iyon ng lalaking iyon, pumunta siya sa bahay ni Song-hee ngunit hindi niya ito nakita doon. Inamin niya na hindi niya kilala kung sino si Song-hee pero sinabi ni Sang-mo na alam niya ang tungkol sa kanya. Si Song-hee ay isa sa mga babaeng natagpuang patay sa loob ng mga malita sa ilog. Natagpuan siya ng pulis 5 buwan na ang nakalipas. Ang isa pang babae ay ang saksi ng nurse na natagpuan ni Lian kamakailan. Samantala, magde-date sina Jae-in at Lian sa unang pagkakataon. Napansin ni Lian na patuloy na hinahawakan ni Jae-in ang kanyang baywang na para bang nasasaktan siya. Sa kotse, sinabi ni Jae-in na ipinikit niya ang kanyang mga mata kapag naliligo siya dahil natatakot siya kung makikita siya ni Lian na hubad kapag hinawakan siya nito. Dahil doon, nahulog siya at sumakit ang kanyang baywang. Natawa si Lian nang marinig iyon. Sa kanilang unang date, pumunta sila sa isang souvenir shop at gumawa ng sarili nilang souvenir doon. Mukhang nag-e-enjoy silang gumugol ng oras nilang magkasama. Sa istasyon ng pulisya, pumunta si Jisoo sa silid ng interogasyon at tiningnan ang pinakabagong dokumento doon. Nalaman niyang totoo ang sinabi ng kanyang nasasakupan, nag-interrogate si Sang-mo sa isang lalaki isa pang gabi at nakahanap ng bagong impormasyon tungkol kay Song-hee. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Suyon. Hiniling ni Suyon na pumunta kaagad sa mortuary. Pagdating niya doon, ipinakita sa kanya ni Suyon ang isang larawan at sketch ng isang babae. Ang babaeng iyon ay nanay ni Sang-mo. Sinabi ni Suyon na ang ina ni Sang-mo ay halos kamukha ng 2 babae na natagpuang patay sa loob ng mga malita sa ilog. Iniisip niya kung ang mga kaso ito ay nauugnay sa ina ni Sang-mo. Sa gabi, sa wakas ay hinatid ni Lian si Jae-in sa bahay. Bago pumasok si Jae-in sa kanyang bahay, binigyan siya ni Lian ng isang bag na naglalaman ng souvenir na kanyang ginawa. Sa kanyang silid, tiningnan ni Jae-in ang bag na iyon at inilagay ang souvenir sa kanyang mesa. Si Lian pala, gumawa ng Christmas tree para sa kanya. Ito ay katulad ng Christmas tree na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Alam ni Lian ang tungkol sa Christmas tree na iyon nang makita niya ang kanyang alaala. Naantig si Jae-in nang makita niya ang souvenir na iyon. Mabilis siyang lumabas ng kanyang bahay at niyakap si Lian mula sa likod. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at marahang pinunasan ni Lian gamit ang kanyang kamay. Ngunit nang hawakan niya ito, nagkaroon siya ng isang pangitain kung saan nakita niya si Jae-in na umiiyak at sinira ang Christmas tree na ibinigay sa kanya ng kanyang ama habang lumalayo ang kanyang ama kasama ang mga pulis. Nagulat si Lian nang makita niya ang mukha ng ama ni Jae-in sa unang pagkakataon. Naalala niya ang lalaking iyon bilang may kagagawa ng insidente ng sunog sa apartment building na nangyari 13 taon na ang nakalipas, ang insidente ng sunog na ikinamatay ng kanyang mga magulang. Naalala tuloy ni Lian ang oras nang umuwi siya mula sa libing ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pag-uwi, noong nasa bus siya kasama ang iba pang mga naninirahan sa apartment na nakaligtas sa insidenteng iyon, nakakita siya ng balita sa malaking screen sa isang gusali.
Sa balitang iyon, iniulat na ang may kagagawan ng insidente ng sunog ay nahuli ng pulisya. Nataranta ang batang si Lian nang makita niya ang mukha ng salarin dahil ang lalaking iyon ang tumulong sa kanya para makalabas ng elevator. Bigla, sumakit ang ulo niya at panic attack. Nilapitan siya ni Sang-mo at sinubukan siyang pakalmayan. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Jae-in na ipaliwanag kay Lian na walang kasalanan ng kanyang ama. Ngunit ang galit at bigong si Lian ay tumanggi na makinig sa kanya. Sinabi niya na ang lahat ay mukhang mabuti lamang mula sa panlabas, ngunit sila ay talagang may kasuklam-suklam na naparaan sa loob. Sinubukan pa rin ni Jae-in na ipaliwanag lahat sa kanya ngunit hindi pinansin ni Lian at iniwan siya. Wala siyang pakialam kahit na natambo si Jae-in nang habulin siya nito kahit umuulan ng malakas. Pagkatapos ay naglakad si Lian nang walang patutunguhan sa bangkita sa ulan. Hindi niya sinasadyang nahawakan ang mga taong naglalakad din sa bangkita na iyon at nakita ang kanilang mga alaala. Lalo siyang nakaramdam ng galit dahil nakita niya ang kanilang mga kasuklam-suklam na nakaraan sa kanyang mga pangitain. Sa wakas ay tumayo na si Jae-in at umuwi. Nalungkot pa rin siya dahil nagalit si Lian sa kanya. Nagpatuloy si Lian sa kanyang walang patutunguhan na pag-alagala at nakarating sa isang tulay at umiyak siya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sumigaw siya ng malakas hanggat kaya niya hanggang sa mapaluhod siya at umiyak ng mag-isa. Sa isang coffee shop, nakilala ni Jisoo ang isang babae. Sinabi sa kanya ng babaeng iyon na makikipagkita si Sang-mo sa isang babaeng nagngangalang Song-hee. Ngunit sinabi ni Jisoo na imposible dahil patay na si Song-hee. Sinabi niya na si Song-hee ang babaeng natagpuang patay sa loob ng malita. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ng ina ni Sang-mo sa babaeng iyon. Sinabi ng babaeng iyon na iyon ang babaeng makikilala ni Sang-mo. Nagulat si Jisoo nang marinig iyon. Ang ina ni Sang-mo ay pinangalan ng Yoonju. Malamang, ginamit niya ang pangalan ni Song-hee bilang pangalan niya. Kinaumagahan, dumating si Jae-in sa kanyang pinagtatrabahuan. Napansin ng kanyang superior na hindi maganda ang itsura niya noong araw na iyon. Sinabi ni Jae-in na ayos lang siya kahit na hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa away nila ni Lian. Hindi nagtagal, dumating si Debong sa lugar na iyon. Tinanong niya si Jae-in kung nasaan si Lian dahil hindi na niya ito makontak simula kahapon. Naghinala siya na nag-aaway sina Lian at Jae-in. Habang nagpapatrolya si Jae-in sa kalye, bigla siyang natambo mula sa kanyang motorsiklo dahil nasa ibang lugar ang kanyang isip. Nasugatan ang kanyang binti dahil sa aksidenteng iyon. Tinulungan siya ng isang lalaki na bumangon at bumalik siya sa kanyang opisina. Habang bumibisita si Lian sa mga puntod ng kanyang mga magulang, bigla niyang naalala ang mga oras na nakinasusuklaman niya si Jae-in. Dahil sa pagsisinungaling sa kanya at pagkakaroon ng ama na pumatay sa kanyang mga magulang, hindi niya magawang magsinungaling sa kanyang sarili na namimiss at mahal niya ito. Alam niyang hindi talaga kasalanan ni Jae-in. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil hinamak niya ang kanyang ama. Kinagabihan, pumunta siya sa kanyang lumang apartment building kung saan naganap ang insidente ng sunog na ikinamatay ng kanyang mga magulang. Ang gusaling iyon ay na-renovate at ginamit muli bilang apartment ngayon. Pumasok siya sa loob ng elevator at pinindot ang isang button doon. Hinawakan niya ang lugar na iyon at sinubukang gamitin ang kanyang kakayahan sa psychometry, ngunit wala siyang anumang pangitain. Bigla niyang nakita si Jae-in sa lugar na iyon. Nagulat siya at nagtago kaagad. Bumisita rin pala si Jae-in sa floor na binibisita niya. Tila malungkot siya nang tumingin siya sa paligid ng lugar na iyon. Hindi nagtagal, bumalik siya sa ground floor at umalis sa gusaling iyon. Agad naman siyang sinundan ni Lian. Nakita niya itong naglalakad na nakapikit. Biglang huminto sa paglalakad si Jae-in at humagulgol. Masama ang pakiramdam ni Lian at nagilty nang makita siyang ganoon. Patuloy niyang sinundan siya hanggang sa makauwi itong ligtas. Pagkatapos noon, bumalik si Lian sa sarili niyang apartment. Ilang sandali pa pagkarating niya, narinig niyang tumunog ang doorbell. Pumunta si Debong sa lugar na iyon para tingnan siya. Pagkatapos ay nagsimulang ibuhos ni Lian ang kanyang puso sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na talagang mahal niya si Jae-in at nangako pa rito na gagawa siya ng magagandang alaala kasama siya. Ngunit sa halip na pasayahin siya, sinaktan at pinalungkot niya ito. Sa kanyang silid, nakatanggap si Jae-in ng tawag mula kay Jisoo. Tinanong siya ni Jisoo kung alam niya kung nasaan si Sang-mo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jae-in ang tungkol sa away nila ni Lian. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinakilala siya ni Sang-mo kay Lian noon, kung magiging ganito ang mga bagay. Naalala niya tuloy na nakilala niya si Sang-mo noong umagang iyon. Sinabi sa kanya ni Sang-mo na alam niyang walang kasalanan ang kanyang ama. Ngunit hiniling niya sa kanya na maging mapagpasensya dahil malapit na nilang ibunyag ang tungkol sa katotohanan. Sinabi rin niya na pupunta siya sa isang lugar para hanapin ang totoong may kagagawan ng insidente ng sunog na iyon. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Jae-in, umalis siya sa kanyang opisina at tumungo sa apartment ni Lian. Ngunit papunta doon, nabangga niya si John Tae.
Hindi niya sinasadyang nabitawan ang kanyang telepono dahil doon. Tinawagan ni Jisoo si Lian at sinabi sa kanya na maaaring hinahanap ni Sangmo ang kanyang ina ngayon. Sinabi niya na ang ina ni Sangmo ay buhay pa at gumagamit ng mga pekeng pagkakakilanlan. Ginamit niya ang pagkakakilanlan ng mga babae na natagpuang patay sa loob ng mga malita. Ipinapalagay niya na ang ina ni Sangmo ang pumatay sa mga babaeng iyon para magamit niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nakumbinsi rin niya si Lian na hindi ang ama ni Jae-in ang tunay na may gawa ng insidente ng sunog sa kanyang lumang apartment building. Matapos marinig iyon ni Lian, pumunta siya sa police station para kausapin si Jae-in. Ngunit pagdating niya doon, wala siyang nakitang tao doon. Sinubukan niyang tawagan si Jae-in ngunit narinig niyang nagriring ang telepono nito sa lugar na iyon. Hinawakan niya ang teleponong iyon at ginamit ang kanyang kakayahan sa psychometry para malaman ang tungkol sa nangyari. Sa kanyang pangitain, nakita niya si John Tae na bumangga kay Jae-in at kinidnap siya. Sa ibang lugar, nakahiga si Jae-in na walang malay sa isang mahabang kahon na nakatali ang mga kamay at nakakadena ang binti sa kahon. Nang magising siya mula sa kanyang pagkahilo, nakita niya si John Tae na papalapit sa kanya. Bigla niyang naalala ang nangyari bago siya dinala doon. Pagkalabas niya sa kanyang opisina, nakasalubong niya si John Tae sa kalye. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan siya ni John Tae at tinakpan kaagad ang kanyang bibig at ilong hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos noon, dinala siya nito sa lugar na iyon. Napagtanto ni Jae-in na si John Tae ang taong sumaksak kay Lian noon. Pagkatapos ay naglabas si John Tae ng martilyo mula sa kanyang bag. Natakot si Jae-in nang makita niya iyon. Ginamit ni John Tae ang martilyo na iyon sa isang malaking pako para ikadina ang isa pang binti ni Jae-in. Samantala, naglalakad si Lian sa isang eskinita at sinusubukang hanapin si Jae-in gamit ang kanyang kakayahan sa psychometry. Hinawakan niya ang mga pinto, gate, dingding, at lahat ng bagay sa lugar na iyon para mahanap ang anumang palatandaan kung saan siya dinala ni John Tae. Buong gabi niyang ginagawa iyon at tumangging huminto hanggang sa mahanap niya si Jae-in. Ipinadala rin ng mga pulis para hanapin si Jae-in. Hindi sumama sa kanila si Jisoo dahil nasa barko siya at papunta na siya para hanapin si Sangmo. Kaya, masusubaybayan lang niya ang paghahanap na iyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang subordinate. Hinarangan ng pulisya ang mga kalsada sa lungsod at sinuri ang lahat ng sasakyang dumaraan. Nasa loob ng isa sa mga kotseng iyon si John Tae. Iniwan niya si Jae-in sa abandonadong gusaling iyon. Pinahinto siya ng mga pulis at tiningnan ang kanyang sasakyan. Matapos wala silang makitang kainahinala doon, hinayaan nila ang lalaking iyon. Hindi nila alam na si John Tae ang kumidnap kay Jae-in dahil hindi nila kilala ang mukha nito. Ngunit pagkaalis ni John Tae, natanggap ng subordinate ni Jisoo ang larawan ni John Tae. Nagulat siya nang makita niya iyon at sinabihan niya ang kanyang mga katrabaho na habulin siya sa lalong madaling panahon. Samantala, si Jae-in ay nagpupumilit na iligtas ang kanyang sarili nang magsimulang punan ng tubig ang kanyang kahon. Sinubukan siyang patayin ni John Tae sa pamamagitan ng paglunod sa kanya. Sinubukan niyang iligtas ang sarili ngunit nakatali at nakakadena ang kanyang mga kamay at paa. Sa kabutihang palad, nakahanap si Lian ng isang clue nang hinawakan niya ang isang pinto ng isang bodega. Sa kanyang paningin, nakita niya si John Tae na dinadala si Jae-in sa isang abandonadong gusali. Nataranta siya nang makitang nakatali si Jae-in sa isang kahon at halos malunod doon. Pagkatapos ay sumugod siya sa lugar na iyon at tinulungan kaagad si Jae-in. Ngunit pagdating niya doon, wala nang malay si Jae-in dahil sa sobrang tagal sa ilalim ng tubig. Tumawag kaagad si Lian ng ambulansya at dinala nila siya sa hospital. Samantala, nabigo ang mga pulis na mahuli si John Tae dahil umalis siya bago sila dumating sa lugar na iyon. Sa hospital, sa wakas ay nagkamalay si Jae-in. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lian na natutulog sa tabi niya. Mukhang bumubuti na ang kanyang kalagayan kaya nakausap niya si Lian. Ang kanyang relasyon kay Lian ay muling nabuhay dahil sa buong pangyayaring ito. Humingi ng paumanhin si Lian sa kanya at sinabing nalaman niyang hindi ang kanyang ama ang tunay na may gawa ng insidente ng sunog sa kanyang lumang apartment building. Kinabukasan, bumalik si Jisoo sa Seoul at binisita si Jae-in sa hospital. Sinabi niya na sinusubukan pa rin ng mga pulis na hanapin si John Tae sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang mga fingerprint na nakita nila sa kanyang kotse. Nagsimulang maunawaan ni Jisoo, Lian, at Jae-in na ang buong kaso na ito ay tungkol talaga sa away ni Sangmo at John Tae. Dahil doon, mahalagang para sa kanila na malaman ang tungkol sa kasaysayan ni Sangmo. Napagpasyahan nilang alamin kung saan nakatira si Sangmo at kung ano ang ginawa niya bago siya tumira sa apartment building na nasunog 13 taon na ang nakararaan. Plano rin nilang hanapin si Yoongboo, ang ina ni Sangmo, dahil naisip nila na maipapaliwanag niya ang tungkol sa away ni Sangmo at John Tae. Bago umalis, humingi ng tawad si Jisoo kay Jae-in dahil inaresto ng kanyang ama ang isang inosenteng tao tulad ng ama ni Jae-in.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakalabas na si Jae-in mula sa hospital at bumalik sa trabaho. Noong araw na iyon, pumunta si Jisoo sa istasyon ng pulisya at sinabing gagawin nila ang kanilang investigasyon sa lugar na iyon. Lumalabas, umalis na siya sa kanyang team at nagpa siya na mag-isa niyang imbestigahan ang kaso. Nagpapahinga pa rin si Sang-mo sa trabaho at walang ideya si Jisoo kung nasaan siya, kaya wala siyang kakampi sa kanyang pinagtatrabahuan. Si Jae-in at Lee-an lang ang tumulong sa kanya sa investigasyon ngayon. Nakatanggap si Jisoo ng impormasyon na bago lumipat si Sang-mo at ang kanyang ina sa lumang apartment building ni Lee-an. Madalas silang lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Kaya, noong hapong iyon, nagpa siya silang pumunta sa isang address kung saan pinaghihinalaan nila na dating nakatira si Sang-mo at ang kanyang ina. Pagdating nila doon, nakita nila ang isang abandonadong bodega kung saan inilalagay ang mga luma at sirang makina. Biglang nakita ni Lee-an at Jae-in ang mga yabag doon. Sinundan nila ang mga yapak na iyon na naghatid sa kanila sa isang basement. Nang hawakan ni Lee-an ang pinto, nakakita siya ng pangitain kung saan bumibisita si Sang-mo sa lugar na iyon kamakailan. Sa labas ng gusali, nakatanggap si Jisoo ng tawag mula kay Suyon. Sinabi sa kanya ni Suyon na nakahanap sila ng bagong impormasyon pagkatapos nilang imbestigahan ang mga fingerprint ni John Tae. Sinabi niya na may isang lumang case na nauugnay sa fingerprints ni John Tae. Tila, minsan dinukot ni John Tae ang isang babae at isang bata at binihag sila sa isang basement sa loob ng 9 na taon. Sa basement, nang hawakan ni Lee-an ang isang aparador doon, nakita niya ang isang batang lalaki na tumatakbo. Sa kanyang likuran, sinabihan siya ng kanyang ina na tumakas mula sa lugar na iyon. Ang batang iyon ay si Sang-mo. Ang basement na iyon ay ang lugar kung saan binihag ni John Tae si Sang-mo at ang kanyang ina sa loob ng 9 na taon. Nang lumingon sina Lee-an at Jae-in sa lugar na iyon, nakakita sila ng kulungan doon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Jisoo sa lugar na iyon. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa sinabi ni Suyon sa kanya sa telepono. Na si Sang-mo at ang kanyang ina ay binihag sa basement na iyon sa loob ng 9 na taon. Pagkatapos ay pumunta sila sa iba't ibang silid sa lugar na iyon para maghanap ng anumang clue. Ginamit ni Lee-an ang kanyang kakayahang psychometry para tulungan siyang malaman ang tungkol sa nangyari. Nang hawakan niya ang dingding, nakita niya ang nakaraan ni Yunju. Malamang, dinukot siya ni John Tae noong siya ay bata pa. Siya mismo ay teenager lamang noon. Hinawakan niya ang kanyang bihag sa lugar na iyon hanggang sa siya ay lumaki, nabuntis sa kanilang sanggol, at pinapunta si Sang-mo sa istasyon ng pulisya at hiniling sa isang pulis doon na bigyan siya ng mga dokumento tungkol sa mga hindi nalutas na kaso. Pagkatapos niyang suriin ang mga dokumentong iyon, nakakita siya ng dokumento tungkol sa pagdukot sa isang babae at isang bata. Nalaman niya na itinigil ng pulisya ang investigasyon para sa kasong iyon dahil hindi alam ng mga biktima ang tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin. Nang makita niya ang sketch ng salarin, naisip niya na ang mukha ng lalaking iyon ay talagang kamukha ni John Tae. Sa basement, ginamit pa rin ni Lee-an ang kanyang psychometry na kakayahan upang makita ang nakaraan ni Yunju. Sa kanyang pangitain, nakita niya itong humihiling kay John Tae na magbigay ng ilang libro kay Sang-mo para makapag-aral siya. Nag-aalala siya sa kanyang anak dahil hindi ito kailanman ngumiti o nakadama ng anumang sakit. Natatakot siya na baka lumaki si Sang-mo bilang isang walang pusong lalaki tulad ni John Tae. Bumalik si Jisoo sa abandonadong bodega at kinausap si Jae-in. Mula sa dokumentong nakuha niya mula sa istasyon ng pulisya, nalaman niya na si John Tae ay may alexithymia, isang kondisyon kung saan nahihirapan ang pasyente sa pagtukoy at pagpapahayag ng mga emosyon. Nang makilala ni John Tae si Yunju, naramdaman niya ang pag-ibig sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ngunit dahil nahihirapan siyang magpahayag ng emosyon, hindi niya alam kung paano ipapakita ang pagmamahal niya rito. Dinukot siya at minihag siya ng maraming taon. Sa istasyon ng pulisya, pinag-uusapan ni Jisoo at ng kanyang team ang tungkol sa kasong ito. Sinabi ng superior ni Jae-in, si Denam, kay Jisoo na alam ng pulis na ang may kagagawa ng insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon na ang nakalipas ay hindi ama ni Jae-in, ngunit nagpa siya silang akusahan siya para sa isang dahilan. Ang apartment building na iyon ay itinayo ng isang construction company na pinangalan ng YSS Construction at talagang hindi maganda ang kalidad ng gusali. Nang mangyari ang insidente ng sunog at nawasak ang apartment building, ginamit ng YSS Construction ang sitwasyong iyon para takasan ang responsibilidad. Hiniling nila kay Byung-ho, na nanguna sa pagsisiyasat para sa kaso noong panahong iyon, na i-frame ang isang tao para hindi sila sisihin ng publiko sa insidente ng sunog, at isisi ito sa ibang tao. Dahil kakailanganin ng mahabang panahon para mahanap ng pulisya ang tunay na salarin, sa wakas ay sumang-ayon si Byung-ho na humanap ng isang tao para sa insidente ng sunog na iyon. Napagpasyahan niyang i-frame ang ama ni Jae-in, na naruroon sa apartment building noong naganap ang insidente ng sunog, at ipinadala siya sa kulungan hanggang sa araw na ito.
Nang maglaon, na-promote siya dahil sa paghuli sa may kagagawa ng insidenteng iyon. Labis na nadismaya si Jisoo sa kanyang ama nang marinig niya iyon. Pagkatapos noon, pumunta siya sa bahay ng kanyang ama at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat. Sinabi sa kanya ni Byung-ho na noong bata pa siya, mahina siya kaya madalas siyang magkasakit. Sinabi niya na wala siyang pera para dalhin siya sa hospital. Nang mabigyan siya ng pagkakataon na kumita ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagmamanikula sa kasong iyon. Kinuha niya ito kaagad para madala niya ang kanyang anak upang magpatingin sa doktor. Hindi alam ni Jisoo kung ano ang sasabihin nang marinig niya iyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ang kanyang ama ay gumawa ng ganoong bagay. Sa kalagitnaan ng gabi, isang babae ang nakita naglalakad sa kalye. Ang babaeng iyon ay si Yoonju, ang ina ni Sang-mo. Bigla siyang huminto sa harap ng isang knife shop at tinitigan ito. Kinabukasan, nagbasa si Lian at Jae-in ng isang dokumento tungkol kay John Tae. Matapos pag-aralan ng dokumentong iyon, nalaman nila na si John Tae ay nakatira sa isang istasyon ng tren noong siya ay bata pa. Nataranta sila nang mabasa nila iyon dahil hindi nila naiintindihan kung paano nakatira ang isang bata sa isang istasyon ng tren. Sa wakas ay nagpasya silang pumunta sa istasyon ng tren para malaman kung ano ang nangyari. Pagdating nila doon, nalaman nila na ang lugar na iyon ay inabandona na at hindi na gumagana. Laminggo-linggo sila sa lugar na iyon ngunit wala silang nakitang tao doon. Ngunit bigla nilang nakita ang isang bag. Binuksan nila ang bag na iyon at nakakita ng mga kadena at larawan nila Sang-mo at Yoonju sa loob. Ipinagpalagay ni Lian na ito ang bag ni John Tae. Ilang sandali pagkatapos noon, isang lalaking nakaitim na damit ang dumating sa lugar na iyon. Agad na nagtago sina Lian at Jae-in nang marinig nila itong naglalakad palapit sa kanila. Ngunit biglang huminto ang lalaking iyon, inikot ang kanyang katawan, at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Habang tumatakbo, hindi sinasadyang nalaglag niya ang isang kutsilyo sa lupa. Hinawakan ito ni Lian at nalaman niyang hindi lalaki ang taong iyon, kundi ang ina ni Sang-mo. Habang sinusubukang tumakas, si Yoonju ay nadapa at nawalan ng malay. Sa wakas ay nahuli siya ni Jae-in na humahabol sa kanya. Si Sang-mo pala ay nasa kabilang bahagi ng istasyon ng tren. Pumunta siya sa lugar na iyon para makita si John Tae. Alam niyang nandoon ang kanyang ama dahil ito ang lugar kung saan binihag si John Tae. Malamang, noong bata pa si John Tae, siya ay dinukot at binihag sa inabandonang istasyon ng tren. Iyon ang dahilan kung bakit siya sa wakas ay naging isang walang pusong tao. Sa kotse, nakatanggap si Jisoo ng tawag mula kay Lian. Sinabi sa kanya ni Lian na tila may dalawang bahagi ang istasyon ng tren at si Sang-mo ay nasa kabilang panig ng istasyon ng tren. Pagkatapos ay pumunta si Jisoo sa kabilang panig ng istasyon ng tren. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya sina John Tae at Sang-mo na nag-aaway doon. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kaagad sa kanila. Ngunit biglang, inatake ni John Tae si Sang-mo gamit ang tumagas na gas at sinaksak si Jisoo sa tiyan. Pagkatapos noon, tumakas siya sa lugar na iyon. Nagulat si Sang-mo nang makita niyang duguan si Jisoo. Umiyak siya habang unti-unting nawalan ng malay si Jisoo. Hindi nagtagal ay nalaman ni Lian at Jae-in na si Jisoo ay sinaksak ni John Tae. Nagulat si Lian nang marinig niya iyon. Huminto siya sa paglalakad at bumalik sa istasyon ng tren. Bigla niyang nakita si John Tae na tumatakbo palayo sa istasyon ng tren at agad siyang hinabol. Patuloy niya silang hinabol hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong lagusan. Sa lugar na iyon, ay nakuha niya siya at nabugbog kaagad. Nang hawakan niya ito, nagkaroon siya ng isang pangitain kung saan nakita niyang tinatawagan niya ang ina ni Sang-mo sa telepono. Pagkatapos, nakakita siya ng isa pang pangitain kung saan si Sang-mo ay nagmaneho ng kotse at isinama ang kanyang ina. Sa likod nila, nakita si John Tae na hinahabol sila. Sa kasalukuyan, sa wakas ay dumating ang mga pulis sa abandonadong lagusan at pinalibutan ang lugar na iyon. Nahuli nila si John Tae at dinala sa kotse ng pulis. Sa kotse, sinubukang tanggalin ni John Tae ang kanyang mga posas gamit ang wire na dala niya. Nang maglaon, nagalit si Jae-in nang sabihin sa kanya ng isang pulis na tumakas si John Tae. Sa hospital, katatapos lang ng doktor na magsagawa ng operasyon kay Jisoo. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo si Jisoo na mailigtas dahil masyadong malalim ang kanyang hiwa. Nadurog ang puso ni Byung-ho nang marinig niya iyon. Siya ay labis na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Nalungkot din si Lian nang malaman niyang namatay na si Jisoo. Napaupo siya sa sahig at umiyak. Si Byung-ho sa wakas ay nagpasya siyang makita si Denam at hilingin sa kanya na muling buksan ang mga kaso ng insidente ng sunog sa hospital at ang insidente ng sunog sa apartment building. Nagulat si Denam nang marinig niya iyon. Binalaan niya si Byung-ho na aarestuhin siya kapag nalaman nila ang totoong nangyari. Ngunit sinabi ni Byung-ho na wala na siyang pakialam dito. Sa ngayon, gusto lang niyang gawin ang tama para sa kanyang anak. Sa silid ng interogasyon, si Jae-in ay nagtatanong kay Yoonju. Sinimulan ni Yoonju na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kwento.
Sinabi niya na noon, pagkatapos nilang tumakas ni Sang Mo sa basement. Lumipat sila sa isang apartment. Ngunit sa kasamaang palad, nahanap sila ni John Tae doon. Dahil doon, lumipat sina Yoonju at Sang Mo sa ibang lugar. Binago pa ni Yoonju ang kanyang mga pangalan sa pangalan ng babae na natagpuang patay sa loob ng mga malita at nagtrabaho bilang isang nurse sa hospital. Ngunit isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao. Nagulat siya nang malaman niyang si John Tae ang tumawag sa kanya. Hindi niya alam kung paano nalaman ni John Tae ang kanyang numero. Lalo siyang nabigla nang malaman niyang pinatay ni John Tae ang mga babae na ginamit niya ang pagkakakilanlan. Sa telepono, sinabi sa kanya ni John Tae na talagang gusto niyang makita siya. Nagbanta siyang papatayin ang lahat ng pasyente sa hospital kung tumanggi itong makipagkita sa kanya. Wala nang ibang opsyon si Yoonju kung hindi makilala ang baliw na psychopath na iyon. Ngunit pagdating niya sa hospital, nalaman niyang lahat ng pasyente doon ay pinatay ni John Tae. Nang matapos ni Jae-in sa interogasyon, hinayaan niyang umalis si Yoonju sa silid na iyon. Nang hawakan ni Lian ang kamay ni Yoonju, nakita niya ang isang pangitain kung saan nakikipag-usap si John Tae kay Yoonju. Sinabi sa kanya ni John Tae na ang taong sumunod sa apartment building 13 taon na ang nakalipas ay hindi siya, ngunit si Sang Mo. Samantala, si John Tae ay bumisita sa isang lumang gusali pagkatapos niyang makatakas mula sa pulisya. Nasugatan ang kanyang braso dahil nabaril siya ng pulis. Matapos marinig ni Lian ang sinabi ni John Tae sa alaala ni Yoonju, lumabas siya ng gusali upang magpahinga para sa kanyang sarili. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang malaman na ang kanyang kapatid ang responsable sa insidente ng sunog na ikinamatay ng kanyang mga magulang. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Jae-in sa pamamagitan ng pagsasabing maaaring nagsisinungaling si John Tae sa ina ni Sang Mo. Ngunit hindi alam ni Lian kung dapat ba siyang maniwala sa kanyang kapatid o sa sinabi ni John Tae. Nagpatuloy sina Lian at Jae-in sa pagsisiyasat sa kasong ito. Iniling pa ni Jae-in sa matataas na opisyal ng pulisya na tulungan silang lutasin ang kasong ito. Sinabi niya sa kanila kung paano nauugnay sa isa't isa ang insidente ng sunog sa apartment building at ang insidente ng sunog sa hospital at ang isang lalaking nagngangalang John Tae. Idinagdag din niya na si Sang Mo, anak ni John Tae, ay maaaring maging responsable sa mga insidenteng iyon. Nagulat ang mga pulis sa silid na iyon nang marinig nila iyon. Pagkatapos noon, nagsimula silang ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat. Sinuri nila ang lahat ng security camera sa lungsod upang mahanap si Sang Mo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nila siyang naglalakad sa kalye sa isang lugar. Minarkahan nila ang lahat ng lugar na binisita ni Sang Mo ayon sa mga footage ng mga security camera na iyon. Nang bumisita si Sang Mo sa isang motel, nagtungo kaagad sina Lian, Jae-in, at Denam sa motel na iyon. Ngunit pagdating nila doon, umalis na si Sang Mo sa lugar na iyon. Pagkatapos, ginamit ni Lian ang kanyang kakayahan sa psychometry para subukang hanapin ang kanyang kapatid. Nang hinawakan niya ang isang mesa doon, nakita niya si Sang Mo sa silid na iyon. Tiningnan ni Sang Mo ang mapa na inilagay niya sa dinding at minarkahan ang ilang lugar doon. Samantala, sinuri ni na Jae-in at Denam ang trash bag para makita ang anumang basurang itinapon ni Sang Mo. Nakakita sila ng isang bote ng gamot na itinapon ni Sang Mo doon at kinuha ito para imbestigahan mamaya. Pagkatapos, sinabi ni Lian kina Denam at Jae-in ang tungkol sa mga lugar na minarkahan ni Sang Mo sa mapa na nakita niya sa kanyang paningin. Napagtanto ni Jae-in na lahat ng mga lugar na iyon ay mga abandonadong gusali. Ipinapalagay nila na gustong pumunta ni Sang Mo sa mga lugar na iyon dahil akala niya ay doon nagtatago si John Tae. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya silang pumunta sa isang abandonadong hospital. Naisip nila na maaaring naroon si John Tae dahil kailangan niya ng gamot para gamutin ang kanyang sugat. Pagdating nila sa abandonadong hospital na iyon, ginamit ni Lian ang kanyang kakayahan sa psychometry para makita kung ano ang nangyari doon. Nang hawakan niya ang pinto, nakita niya si John Tae na bumibisita sa lugar na iyon. Nakapagtataka, naroon din si Sang Mo. Nang makita ni Sang Mo si John Tae doon, inatake na ito kaagad at nag-inject ng anesthesia sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, isinama niya ang lalaking iyon at umalis sa lugar na iyon. Sinubukan ni Lian, Jae-in, at Denam na hulaan ang lugar kung saan dinala ni Sang Mo si John Tae, ngunit wala silang anumang ideya. Kinabukasan, ipinagpatuloy nilang muli ang kanilang pagsisiyasat. Inimbestigahan ni Suyo ng bote ng gamot na itinapon ni Sang Mo sa trash bag at nalaman na ito ay pampamanhid. Sinabi niya na sa lahat ng oras na ito ay inuubos ito ni Sang Mo. Nagulat si Lian nang marinig iyon. Naisip niya na may alexithymia si Sang Mo dahil bihira siyang magpahayag ng anumang emosyon. Pero lumabas, ininom niya ang gamot na iyon para hindi mabasa ni Lian ang kanyang nakaraan. Samantala, binihag ni Sang Mo si John Tae sa isang silid.
Sa sulok ng kwarto, sinabi ni Sang Mo kay John Tae na itago siya doon hanggang sa maging septep ang sugat sa kanyang braso. Ngunit sinabi ni John Tae na walang silbi na subukang pahirapan siya dahil wala siyang nararamdamang sakit. Pagkatapos ay tumayo si Sang Mo mula sa kanyang upuan at sinabing pahihirapan niya siya hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa banyo at ilang beses niyang nilubog ang kanyang ulo sa bathtub. Natuwa si Sang Mo nang makita niyang nagpanik si John Tae dahil nagsimulang sumakit ang respiratory tract niya. Sinabi ni John Tae na nakakaramdam siya ng panik dahil iba ang hirap ng hininga sa karaniwang pananakit. Sa istasyon ng pulisya, iniimbestigahan pa rin ni Jae-in at ng kanyang team ang kasong ito. Biglang dumating si Sang Mo sa lugar na iyon. Nagulat si Jae-in, Lian, at lahat ng pulis roon nang makita siya doon. Hindi sila makapaniwala na bumalik si Sang Mo sa lugar na iyon. Lumapit sa kanya ang galit na si Lian at sinubukang harapin siya, ngunit mabilis siyang pinutol ni Sang Mo sa pagsasabing magbibigay siya ng kanyang pahayag sa araw na iyon at handa siyang tanungin. Pagkatapos ay pumunta sina Jae-in at Sang Mo sa interrogation room. Sa panahon ng interogasyon, sinabi ni Sang Mo kay Jae-in na nakipag-away siya kay John Tae dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Sa lahat ng oras, siya at ang kanyang ina ay palaipat-lipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, dahil gusto nilang tumakas mula kay John Tae. Tinanong siya ni Jae-in kung nasaan si John Tae ngunit tumanggi si Sang Mo na sagutin siya. Pagkatapos, tumayo siya sa kanyang upuan at sinabi na natapos na ang interogasyon. Nagalit at nadismaya si Lian nang makita niya iyon. Hinarap niya si Sang Mo sa hallway at hinawakan ang kamay nito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa wakas ay nabasa niya ang nakaraan ni Sang Mo dahil huminto si Sang Mo sa pag-inom ng anesthetic. Sa kanyang paningin, nakita ni Lian si John Tae na bihag na nakatali ang kanyang mga kamay. Nagulat si Lian nang makita iyon. Alam niyang dapat arestuhin ang kanyang kapatid dahil sa pagdukot ng isang tao, ngunit wala siyang anumang ebidensya. Kaya, siya at ang kanyang team ay walang nagawa kundi ang pakawalan siya. Bago umalis si Sang Mo sa lugar na iyon, pumunta siya sa selda ng kanyang ina at dinala siya. Si Lian at lahat ng pulis na naroon ay pinanood silang naglalakad palayo. Dinala ni Sang Mo ang kanyang ina sa kanyang apartment. Hindi nagtagal, dumating sina Lian at Jae-in sa lugar na iyon. Nang hawakan ni Lian ang kamay ni Sang Mo, nakakita siya ng ilang gusali sa lungsod. Pagkatapos ay hiniling ni Sang Mo kay Lian na kausapin siya ng personal. Malapit sa parking lot, tinanong ni Lian si Sang Mo tungkol sa kung nasaan si John Tae at kung pinatay niya siya. Ngunit hindi siya sinagot ni Sang Mo. Nagalit si Lian dahil doon. Kaya, sinuntok niya ang kanyang kapatid sa mukha at umalis sa lugar na iyon. Sa kotse, naalala ni Lian ang tungkol sa mga gusaling nakita niya sa alaala ni Sang Mo. Naisip niya na ang mga gusaling iyon ay ang tanawin na nakita ni Sang Mo noong nasa isang lugar siya sa lungsod. Naghinala siya na ang lugar na iyon ay kung saan binihag ni Sang Mo si John Tae. Kinabukasan, nagsimulang hanapin ni Lian at Jae-in ang lugar na iyon. Bumisita sila sa ilang lugar kung saan maaaring makita nila ang mga gusaling nakita ni Sang Mo. Binuksan nila ang mapa at minarkahan ang mga gusaling na nakita ni Lian sa kanyang paningin. Pagkatapos, binisita nila ang mga gusaling iyon at pumunta sa mga rooftop para makita kung saan sila makakakuha ng parehong view. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sila sa rooftop ng isang gusali kung saan nagkaroon sila ng katulad na tanawin, ngunit naisip ni Lian na hindi pa ito sapat. Biglang, napansin ni Lian ang isang gusali malapit sa lugar na iyon. Sinabi ni Jae-in na iyon ang apartment building kung saan naganap ang insidente ng sunog. Napagtanto ni na Jae-in at Lian na si Sang Mo ay nasa apartment building nang tumingin siya sa mga gusaling iyon. Malamang na si Sang Mo ay nasa apartment ng 4 na babae na pinaslang bago naganap ang insidente ng sunog noon. Sa sandaling napagtanto nila iyon, pumunta sila sa apartment na iyon kasama ang iba pang mga pulis. Ni-raid nila ang apartment number 702 at sinuri ang bawat kwarto sa lugar na iyon. Sa wakas ay nahanap nila si John Tae sa isang silid doon. Nakahandusay siyang walang malay dahil sa mga pinsala at pagpapahirap na natamo niya. Ngunit sa kabutihang palad, nabubuhay pa siya. Hindi nagtagal ay pinadala ang medical team sa lugar na iyon at dinala si John Tae sa hospital. Habang papalabas si Lian sa lugar na iyon, aksidente niyang nahawakan ang pinto. Bigla siyang nagkaroon ng pangitain kung saan nakita niya si Sang Mo noong siya ay teenager pa. Sa pagkakataong iyon, alam ni Sang Mo na pupunta si John Tae sa kanilang apartment para isama ang kanyang ina. Dahil doon, hiniling niya ang kanyang ina na umalis muna at kinumbinsi niya na siya na ang bahala kay John Tae. Pagkaalis ng kanyang ina, pumunta siya sa apartment number 702. Ang mga babae sa apartment na iyon ay magkasamang nagtiti at inimbitahan nila si Yoonju na sumama sa kanila. Ngunit sinabi ni Sang Mo na hindi makakapunta ang kanyang ina kaya pumunta siya roon para kumatawan sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si John Tae sa apartment building na iyon. Nakita siya ni Sang Mo na naglalakad lampas sa kanya patungo sa kanyang apartment.
Ngunit nang dumating si John Tae sa apartment ni Sang-mo, hindi niya nakita si Yeonju doon. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang malita doon at umalis sa lugar na iyon. Nang maramdaman ni Sang-mo na ligtas na ang sitwasyon, bumalik siya sa kanyang apartment at nakita ang malita na iniwan ni John Tae doon. Binuksan niya ang maletang iyon at nakita niya ang isang nasunog na katawan, ilang lighter, at isang kutsilyo sa loob. Nakakita rin siya ng wallet at nakita ang identity card ni Yeonju sa wallet na iyon. Napagtanto ni Sang-mo na plano ni John Tae na dukutin si Yeonju at sunugin ang apartment building na iyon. Inihanda niya ang nasunog na bangkay at ang identity card ni Yeonju para mapagkamalan ng pulis na si Yeonju ang babaeng nasa malita noong imbestigahan nila ang insidente ng sunog sa lugar na iyon. Kapag naisip ng pulis na si Yeonju ay namatay na, hindi na nila siya hahanapin pa. Sa sandaling napagtanto ni Sang-mo ang tungkol sa plano ng kanyang ama. Bumalik siya sa apartment number 702 at pinatay ang lahat ng babae doon. Pagkatapos, naglagay siya ng lighter sa microwave para masunog ang apartment building. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng plano ni John Tae. Magiging ligtas ang kanyang ina mula kay John Tae. Sa kasalukuyan biglang bumagsak si Lian nang makita niya ang lahat ng alaalang iyon. Masyadong marami at dramatic ang mga madilim na alaalang iyon para sa kanya kaya nawalan siya ng malay. Nataranta si Jae-in nang makita siyang nakahiga sa lupa at walang malay. Puti ng palad, nagawa niyang tulungan siyang magising mula sa kanyang pagkahilo. Nang magising si Lian, sinabi niya kay Jae-in na totoo na si Sang-mo ang nagsunog sa apartment building. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng nakita niya. Bigla niyang na-realize na nasa apartment building pa rin si Sang-mo. Kaya, mabilis siyang bumangon at hinanap siya. Sa wakas ay natagpuan niya siya sa isang silid kung saan tumalon sila mula sa isang bintana upang takasan ang apoy noon. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa harap ng bintana doon. Habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, humingi ng tawag si Sang-mo kay Lian para sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Sinabi niya na magagawa niya ang lahat ng kakilakilabot na pagpatay dahil isa siyang anak ng isang psychopath tulad ni John Tae. Ngunit inamin niya na nagsimula siyang makaramdam nang makilala niya si Lian. Nakaramdam siya ng emosyon at talagang nagilty siya sa lahat ng ginawa niya. Hindi nagtagal, dumating si Jae-in sa kwartong iyon. Humingi rin ng tawad si Sang-mo sa kanya dahil kailangan nilang tiisin ng kanyang ama ang lahat ng sakit na iyon dahil sa kanya. Dahan-daang naglakad si Jae-in palapit sa kanya at hiniling sa kanya na isuko ang sarili. Sinunod ni Sang-mo ang kanyang utos at ipinakita ang kanyang mga kamay na nakaposas. Nalutas na sa wakas ang kasong ito. Sa silid ng interogasyon, sa wakas ay umamin si Sang-mo tungkol sa lahat ng krimen na ginawa niya. Para sa lahat ng krimeng iyon, ay nasentensyahan siya ng 13 taon sa bilangguan. Samantala si John Tae ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagdukot kay Yeonju at Sang-mo sa loob ng 9 na taon at pagpatay sa 2 babae na ang mga bangkay ay natagpuan sa loob ng mga malita. Tila si John Tae ay hindi nakadama ng anumang pagsisisi o pagkakasala sa lahat ng kanyang ginawa. Samantala, natuwa sina Jae-in at Lian na sa wakas ay malulutas na nila ang mga kasong iyon. Maaaring may madilim silang nakaraan na hindi na nila mababago, ngunit nagpasya silang mamuhay ng mas magandang buhay dahil may magandang kinabukasan pa sila. Dito nagtatapos ang serye, salamat sa panonood kaibigan.